This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanan kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if ipagkalat ng pare ang kumpisal mo? Mapapatawad mo kaya siya? Sa mundong ito, ang bawat tao ay may tinatagong sikreto. Kadalasan, mga kasalanan. May magaan, may mabigat. At minsan, may kahayupan at kadamonyohan. Ang tunay na aswang ay ang tao. Tayo lang ang nilikha ng Diyos na kayang gumawa ng mga kahayupan sa ibang likha niya sa mundo. Ano kayang gagawin mo kung malaman mo ang sikreto ng bawat tao? Imposible ba? Kailangan ba dapat isa kang mind reader o telepath? Hindi. Kailangan mo lang maging pare. Isang katolikong pare. At bilang pare, mapapakinggan mo ang bawat sikreto ng tao. Isa pa naman tayong Catholic country at hindi nagdadalawang isip ang isang tao na ikumpisal ang lahat sa pare. Dahil iniisip natin, kahit ano pa man yan, patatawarin naman tayo ng Diyos. Kahit gaano pa kabigat ang sikreto na ito. Ganyan kasi ang pagmamahal ni Kristo sa atin. At hindi rin sasabihin ng pari ang ating mga kumpisal dahil sakramento ang kumpisal. Protektado tayo sa Seal of Confession. Pero naisip mo ba, what if may isang paring hindi sumunod rito at ipagkalat niya ang sikreto mo? Dahil hindi lahat ng pare ay banal. Ang paring ito ay si Father Remus Baldonaza, isang pare sa Baclaran. Hindi alam ng tao ang pinagagawa niya. Subalit pagkatapos ng aking investigasyon, nalaman ko ang sikreto niya. Ang paring ito ay isang vigilante. Tingin niya ay inaabuso ng mga tao ang walang hanggang pagmamahal ni Kristo. What if pumatay ka? Magkumpisal ka lang tapos mabuburan ang kasalanan mo. Tapos, pwede ka na uling pumatay. Ito ang loophole na nakita niya kaya hindi siya pumapayag sa mga ganitong tao. Ang mahalaga pa rito ay may kakampi siyang isang vigilante na tinatawag na kamay ng Diyos. At ang vigilanting ito ang tumutumba sa mga taong tingin niyang makasalanan. Matagal ko na silang sinusubaybayan. Halos 1 taon na rin para malaman ang kanilang modus. Gusto ko sanang ikalat ang sikreto nila sa media o isumbong sa mga pulis. Para tiyak, mahuhuli sila at makukulong. Subalit masyadong madali iyon para sa kanila. Gusto ko, ako ang papatay sa kanila. Nasa aking mga kamay ang kamatayan nila. Dahil hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa aking tiyahin at pinsan. Ako nga pala si Ismael Benito. Palayaw ko ay Badyong, taga Caloocan City. Bakit ko ba ipaghihiganti ang aking tiyahin at pinsan? Siguro, magandang simulan natin mula sa umpisa. Malaki ang utang na loob ko sa tiyahin ko na si Luisa. Hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral kung hindi dahil sa kanya. Maaga kasing namatay ang aking mga magulang pero pinag-aral ako ni Tita Luisa. At dahil sa kanya, isa na akong parte ng Marines. Ang pinsan ko naman na si Lando ay binilin sa akin ni Tita. Kahit ilang taon lang ang tanda ko kay Lando, parang kuya na ang tingin niya sa akin.
Ganon din naman ako sa kanya. Parang kapatid ko na yan. Kahit hindi ko siya kadugo dahil stepson siya ni tita. Anak kasi ni Tito Jericho si Lando sa pagkabinata. Pero hindi ito nagmamatter sa akin. Mahal na mahal rin niya ni tita. Parang tunay na anak niya talaga. Pag may problema sa school, lagi akong nandyan para sa kanya. Maski mapatrouble man yan, isang tawag niya lang, lagi akong maaasahan. Madalas ko rin siyang bisitahin sa kanila. Ilang kanto lang naman ang bahay nila mula sa aking apartment. Pero kahit mabait ang pamilya nila, hindi ito perpekto at masaya. Sa pelikula lang may ganyang eksena dahil sa tunay na buhay, kasama ng saya ang drama. Naikwento sa akin ni tita na napapadalas daw ang pambubugbog ni Tito Jericho sa kanya. Palala daw ng palala. At minsan, hindi na niya maitago ng makeup ang mga pasa niya sa muka at katawan. Madalas rin daw itong nambababae. Pero ayokong makialam sa away mag-asawa. Sabi ko sa kanya, mas mabuting hiwalayan na lang niya si Tito. O di kayo pumunta siya sa pulisya o barangay at magsampa ng kaso. Pero kahit ilang beses ko itong sabihin sa kanya, hindi niya ito ginagawa. Natatakot daw siya kay Tito Jericho. Gusto ko naman sanang kausapin si Tito, pero hindi ko rin ginawa. Kasi ayaw ko naman makialam sa away mag-asawa. Halos 1 taon din itong dinaing ni Tita Luisa sa akin. At pagsapit ng Abril 7, 2024, tila inabutan na rin ng karma si Tito Jericho. God works in mysterious ways talaga. Nilooban daw ang bahay nila tita. Nag-overtime si tita at gabi nang dumating sa bahay nila. Pag-uwi niya, naabutan niyang patay sa kusina si Tito Jericho. Tad-tad ito ng tama ng ice pick sa tiyan. Nawawala rin daw ang mga gadgets, alahas at pera nila sa bahay. Akyat bahay siguro, sabi ng mga pulis. Buti na lang at wala sa bahay si tita. Pati na rin si Lando. Nasa outing daw ito kasama ng barkada niya. Naawa ako sa sinapit ni Tito Jericho. Pero hindi ko rin maiwasan na makaramdam ng konting ginhawa. At least ngayon, hindi na niyang masasaktan pa si Tita Luisa. At least, makakapagsimula na ng bagong buhay ang mag-ina na wala si Tito. Hindi ko nga nakitang umiyak ang mag-ina sa burol at libing. Ganon siguro katindi ang ginawa ni Tito Jericho para maging bato ang puso ng dalawa. Hindi niya deserve ang luha ng mag-ina niya. Mahina din ang investigasyon ng kapulisan natin at hindi rin nila matunto ng suspect sa panloloob ng bahay nila tita. Kahit ganyan si Tito, kailangan din magkaroon ng hustisya ang pagkamatay niya. Makalipas ang 2 buwan, June 16, 2024, nabigla ako sa balita habang nasa barracks ako. Napanood ko sa balita si Tita Luisa at Lando. Natagpuan daw ang bangkay ng dalawa sa Irigan Street sa Novaliches. Marami raw itong tama ng bala at may mga saksak din. May karatula pa silang suot na may nakalagay na, "Huwag tularan, baboy kami." At ang modus na ito ay gawa lamang ng vigilanteng kamay ng Diyos. Agad akong umalis ng barracks at pinuntahan si Tita at Lando. Matinding paghihinagpis ang naramdaman ko nang makita ang bangkay ng mag-ina. Parang nawalan ako ng kapatid at nanay. Halos hindi ako makausap sa burol at libing. Hindi ko matanggap ang nangyari sa kanila. Hindi na kalungkutan ang laman ng aking puso, kundi galit at higanti. Nangako ako sa puntod ni Tita Luisa na hahanapin ko ang kamay ng Diyos na ito at mamamatay ang vigilante na ito sa aking mga kamay. Matapos ang libing, wala na akong ginawa kundi i-focus ang free time ko sa investigasyon. Kaya tuwing gabi, sakay ng motor ko, inalam ko kung saan nagpapatrol itong vigilanteng kamay ng Diyos na ito. Madalas rin daw kasi itong nasa Manila North Cemetery para kunin ang mga hinaing ng mga tao. Medyo creepy nga ang paraan niya. Iniiwan kasi ng mga tao ang sulat nila sa puntod ng kanyang anak. At kalaunan, nasusundan ko na rin ang mga galaw ng kamay ng Diyos. Malayo lang ang surveillance ko para hindi niya ako mahalata. Matalino din ang vigilante na ito. Iniiba-iba niya kasi ang schedule niya at routine para hindi makuha ang mga galaw niya. Pero kahit ano pang gawin niya, magaling ako sa strategy.
Kayang-kaya ko siyang patayin basta't mabigyan lang ng tamang lugar at pagkakataon. Pansin ko lang din, sa isang linggo, 2 bagay lang ang hindi niya binabago sa schedule niya. Tuwing Lunes, nasa Manila North Cemetery siya para kunin ang mga sulat ng mga taong gustong magpatulong sa kanya. At tuwing Miyerkules naman, Baclaran Day, nagsisimba siya sa Baclaran Church. Akalain mo, kahit pala vigilante, nagsisimba rin pala. Pero hindi lang siya basta-basta nagsisimba. Dahil pagkatapos ng misa, may isa siyang pare na laging kinakausap. At ang matandang paring ito ay si Father Remus Baldonaza. Nangungumpisal din ng demonyong ito? Buti pinapatawad pa siya ng Diyos. Kasi ako, hindi ko siya mapapatawad. Napaka-ipokrito nitong taong ito. Magpapanggap na alagad ng Diyos sa pagiging vigilante niya, pero mali rin naman ang ginagawa niya. Pero na-curious ako sa paring ito, si Father Remus. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Ilang buwan ko na ring sinusundan ang kamay ng Diyos na ito, kaya itinigil ko muna. Nag-shift ako ng focus sa surveillance ko sa paring ito. Bumili rin ako ng covert listening device o yung tinatawag na bug at nilagay ito sa confession booth. Gusto kong marinig ang pinag-uusapan ni Father at ng vigilante. Kaya tsumempo ako isang gabi at nagpanggap na mangungumpisal. Pero ang hindi nila alam, nilagyan ko na ng bug ang confession booth. Malalaman ko na rin ang sikreto nila. Sa sumunod na Baclaran Day, gaya ng inaasahan, nagsimba at nangumpisal ang kamay ng Diyos kay Father Remus. At hindi ata ako handa sa mga narinig ko. Hindi ko akalain na manggagaling ang mga ganitong salita sa isang pare. Ang modus pala nila ay sinasabi ni Father Remus sa vigilante ang mga kasalanan ng mga parokyano. Ito ang mga matitinding krimen na maski ako ay hindi ko mapapatawad. At ang vigilanteng ito ang kanyang hetman. Bahalan ang kamay ng Diyos para i-track down ang mga taong ito. Magaling ring mag-imbestiga ang kamay ng Diyos. First name lang ang hawak niya. Pagkatapos ay babalikan niya sa CCTV ng simbahan para makuha ang picture ng nangungumpisal. Picture at pangalan lang ang meron siya, pero matutuntun ka niya kahit saan ka pa magtago. Pagka-uwi ko ng bahay ng gabing yun, hindi mawala sa isip ko ang modus ng dalawang ito. Hindi tama ang ginagawa nila. Sila ba ang Diyos para magdesisyon kung ano ang mga kasalanang dapat patawarin at hindi? Gayunpaman, naisip ko rin, hindi kaya si Tita Luisa ay isa sa mga pangalan na binigay ni Father Remus? Kaya ba ito pinatay kasama ni Lando? Pero bakit nadami si Lando? At ano ang kasalanan ni Tita at Lando? Ayoko mang pag-isipan ng masama si Tita at ang pinsan ko, pero lalo akong nangating malaman ang katotohanan. Sa mga sumunod na gabi, nilooban ko ang Baclaran Church at ang security office nila. Binalikan ko ang buwan ng Hunyo at Mayo last year, ang mga araw bago mapatay si Tita. Mabusisi at matagal mag-review ng CCTV footage kaya ilang gabi ko rin ito ginawa. At matapos ang ilang araw, sinuwerte rin ako. Nakita ko sa CCTV si Tita. June 2, 2024 siya nangumpisal kay Father Remus. Tama nga ang hinala ko. Yun nga lang, hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila. Ano kaya ang kinumpisan ni Tita para masama siya sa listahan ni Father? Matapos kong malaman ito, nagpahinga muna ako sa aking investigasyon. Pakiramdam ko, medyo nakakalata na ata ang kamay ng Diyos na sinusundan ko siya. Ganon din si Father. Lagi na itong may kasamang sakristan. Dati naman ay wala. Nagpalamig muna ako. Matapos ang isang buwan, bumalik ako sa aking surveillance sa kanilang dalawa. Pero hindi na ako makahanap ng tiyempo sa kamay ng Diyos. Ngunit kay Father Remus, madali lang siyang patayin. Basta't hindi public place, kaya binago ko ang plano ko. Sa halip na uunahin ko ang vigilante, si Father muna ang uunahin ko. At noong Pebrero 22 ngayong taon, alas 8 ng gabi, isinigawa ko na ang plano ko. Nakatiyempo ako ng mag-isang kumakain si Father Remus sa dampa. Tinutukan ko ito ng baril at kinidnap ko. Hindi naman siya nanlaban at sumama kagad sa akin. Dinala ko siya sa madilim na parte ng paliparan sa Cavite.
Dinala ko siya sa may damuhan habang nakatutok ang 45 ko sa kanya. Pero tila baliw talaga ang paring ito. Walang kabahid-bahid ng takot sa kanyang mata. Sabi nito sa akin, Iho, sigurado ka ba sa gagawin mo? Papatay ka ng isang pare. Huwag mo akong maiyo-iyo. Ang pangalan ko ay Bajong. Tandaan mo ang pangalan ko kasi ako ang papatay sa iyo. Oh, sige Bajong. Ano ba ang ginawa ko sa'yo? Pinatay mo ang aking tita at pinsan. Ang pangalan nila ay Luisa Andres at Lando Andres. Siguro, di mo na sila natatandaan kasi madami kang pinatay sa listahan mo. Anong listahan? Bajong, isa akong pare at di ko kayang pumatay. Drop the act, Father. I know all of your secrets. Isa kang hipokrito. Alam ko ang modus nyo ng kamay ng Diyos. sa halip na matakot ang pare, tila natawa pa ito sa mga sinabi ko. Ay, Hosea iho. Sabihin natin totoo ang mga sinasabi mo sa akin. Hindi ka ba natakot at babalikan ka ng kamay ng Diyos para ipaghiganti ako? Huwag kang mag-alala. Papatayin ko din siya, Father. Pero ikaw muna ang uunahin ko. Hayop ka! Natawa uli ang pare sa sinabi ko. Baliw talaga ang paring ito. Walang katakot-takot sa kamatayan. Ikaw? Ikaw ang papatay sa kamay ng Diyos? Isa ka bang hibang? Yes, you can try. Madami nang nagtangka. Pero I assure you, iho, hindi sila nabuhay. Pero sige, para matahimik ka. Oo, tanda ko ang lahat ng mga binigay kong pangalan sa kamay ng Diyos. At ang tita mong si Luisa ay isa na doon. Pero ang tanong ko sa iyo, alam mo ba kung anong kinumpisal niya sa akin? Natigilan ako sa sinabi ni Father Remos. Binaba ko ang baril ko at sumagot. Ano ba ang sekreto niya, Father? Tingin mo siguro ay napakabait ng tiyahin mo para gawin mo ito at ipaghiganti siya. Pero masasabi ko sa iyo, iyo, ang tiyahin mo ay isang puta. Isa sa mga pinakababoy na puta. Nanginig ako sa galit sa sinabi ni Father at gusto kong iputok ang baril ko. Pero kailangan kong marinig ang sikreto ni tita. Kaya pinigilan ko ang sarili ko at hinayaang magkwento ang matandang pare. Sabi ni Father, nahihirapan daw si Tita Luisa sa kalagayan niya kay Tito Jericho. Lagi siyang binubugbog at nambababae. Madalas pa itong lasing. Hindi na daw niya maramdaman ang pagmamahal ng asawa niya. Gusto niya itong iwanan pero hindi niya magawa dahil mahal niya pa rin ito. Pero tuwing binubugbog siya at iniiwan sa bahay, may isang tao raw na kumakalinga sa kanya. Ito raw ang stepson niyang si Lando. Ginagamot daw ang mga sugat niya at pasa at inaalagaan siya. At kalaunan, hindi raw napigilan ni Tita Luisa at Lando na mahulog ang loob nila sa isa't isa. Alam raw ni Tita Luisa na mali ito. Pero si Lando lang ang tanging nakakaintindi at umaaruga sa kanya. At nung gabing namatay si Tito Jericho, hindi daw isang akyat bahay ang pumatay sa kanya. Ang totoong nangyari ay naabutan ni Tito Jericho na kasiping ni Lando si Tita Luisa. Gustong patay ni Tito ang mag-ina dahil sa kababuyan nila. Pero pinagtulungan daw ng dalawa si Tito at napatay nila ito. Pinalabas lang daw na may nanloob para hindi sila makasuhan. At dahil bobo ang mga pulis natin, naniwala naman sa sinabi ng mag-ina kahit hindi inimbestigahan masyado ang crime scene. Kaya deserve daw ng pinsan at tita ko ang sinapit nila. Nagulat ako sa mga sinabi ng pare. Hindi maproseso ng isip ko ang kahalayan nila. Hindi ko ma-imagine na ganun pala ang gagawin nila. Dagdag pa ng matanda. Kung meron mang dapat sisihin sa sinapit ng pamilya nila, ay ikaw iyon, Bajong. Sabi sa akin ng Tita Luisa mo, puro ka lang daw advice. Advice ng advice. Inaasahan ka daw niya. Ikaw dapat sana ang kumausap sa abusadong tito mo.
pero hindi mo ginawa. Kung meron ka dapat patayin, dapat ito ang Tito Jericho mo at hindi ako. At kung ginawa mo iyon, hindi na tayo ahantong sa ganito. Buhay pa sana ang tita at pinsan mo, Bajong. Hindi ako nakasagot. Tama si Father. Nabitawan ko ang baril ko at napaluhod ako sa damuhan. Hindi ko matanggap ang mga sinabi niya. Naglakad paalis si Father at iniwan ako. Gusto ko sana siyang habulin pero tama ang mga sinabi niya. Kung meron mang dapat sisihin, walang iba kundi ako. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.